Yan. So, ito po yung bahay na pagtutulong-tulungan, buhatin po ilalagay po doon sa may bandang dulo. Sir Richard, bakit nga pala ililipat yan? Kasi ano na i-open na yung mga kalsada ngayon. Kasi wala naman silang tutulugan. Ililipat muna na sila dito sa side dito. Okay. Uunahin muna yung side dyan. Pag natapos yan yun, bibigyan may mga super na sila, babalik na sila. So hindi sila nakalipat doon sa Amadom? Wala sila nang pepestuan dun eh. Wala nang popwestuhan. Kaya eto yun, lipat muna na. Lipat na lang muna, no? Yung mga lumipat dito sa Amadom. So yung mga affected families po ay dito po sila pansamantalang gumawa ng kanilang mga matitirahan. So dahil nga po sa wala na space, no, punong-puno na dyan sa covered court area, yan po yung Amadom. Bali, dyan po sila pansamantalang gumawa ng mga bahay-bahay. So, hopefully pagka naayos na po yung demolition na part doon, kaya mailipat na po sila rin sa area. Walang sa likod eh. Doon po sa Sa may dulo. kaya konti-konti lang mga karating. Una nandun sila sa pader eh. May pinaalis sila. Lipat na. Lipat na lang doon. Buti na lang dito yung engineering, no? Ano? Dami na sa mga ano kasi sa rito. Tao na rito, tao. Pahinga. So kung tayo po maglalakad dito, no, medyo mahirap na eh. What more kung may buhat-buhat ka pa. So yun po, tulong-tulong yung mga naririto at taga-engineering department. Pinagtulong-tulungan na nila para may pwesto po nila sa may dulo. Unti-unti lang. May dalawa, mamili kayo.
Yung ano, baka may bakal ha, tingin-tingin sa baba. Okay na. Diyan muna pinwesto, no, kasi nga po wala na pong pwesto dun sa may Amadom, yung covered court area po doon ay punong-puno na po na mga kababayan po natin na pansamantalang tumuloy doon. So kaya itong kubo na ito, kubo o barong-barong, ayan, nilipat na lang, pinagtulong-tulungan po na ilipat ng mga taga DPW at ng mga ilang tao po rito. Maulan po. Isang maulang araw po sa inyong lahat, mga kabayan. Ayan po yung mga taga DPW. Buti na lang nandito rin sila para may katulong maglipat ng barong-barong na yun. Lawak ng area. Once again nga pala, mga kababayan, hindi na po pala eskwelahan na itatayo dito. Yun po yung ating nakalap na information nung nakarang araw, according na rin po sa officers na nakausap natin dati. Sabi ay magpapatayo dito ng eskwelahan. So ngayon po nalaman po natin na gagawin na pong vertical housing project yung area na ito. Yan, so alam naman po natin na nakalikom o nakahiram po ng 10 billion pesos si Mayor Isko Moreno para sa housing project. So ito po ay masisimulan na, maumpisa na rin. Dito pa lamang po yung area na pagtatayuan ng vertical housing project, katabi po nitong eskwelahan na yan, yung Benigno Elementary School. And malay nyo, dito po sa area na ito ay mga lupa-lupa daw na i-award po dito, no, sa may kabila. Malay po natin baka mamaya magbago na naman. Maganda sana kung buong area na ito ay gawing vertical housing project para marami pong maka-accommodate, maraming mga kababayan natin na magkaroon po ng bahay, no, sa dami po ng walang tahanan po yung mga kababayan natin ay matulungan po ni Mayor Isko Moreno. Okay, once again, hanggang dito na lang po mga kabayan yung ating update po dito sa Baseco, Barangay 649. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe on my channel. Yan, maraming salamat po. Keep safe sa ating lahat. God bless. Manila, God first. Walang nagmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayong kapwa batang Maynila. Manila! 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 God first!